At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi, wow. Thank you po, Madam Chair. Ano nakitang hindi pagkakatugma ng SALN at bank transactions ng BISE? Yes, Jiggy, suma total 6.77 billion pesos yung pinuna ng Anti-Money Laundering Council o yung AMLAC na may kahina-hinalang transaksyon ni Vice President Sara Duterte at kanya pong asawa na si Attorney Mans Carpio. Ayon sa AMLAC, base ito doon sa covered transactions o yung CTRs na mga transaksyong higit 500,000 pesos. At yung mga suspicious transactions o yung mga STRs o yung anilay mga kahina-hinalang mga paggalaw ng pera. At sa kabuuan nga, aabot yan sa 6.77 billion pesos yung halaga ng mga transaksyon yan. At napatanong tuloy yung mga kongresista, bakit daw ganun kalaki yung bank transactions si VP Sara gayong napakaliit nung idineklara niyang kanyang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At ayon nga sa Ombudsman noong 2007, nung maging Davao City Vice Mayor po itong si VP Sara, higit 7 million pesos yung kanyang total net worth o 2 million pesos yung naman kanyang cash on hand. At mula po 2007 hanggang 2018, 3.79 million pesos lang yung cash on hand o bank deposit ng Vice Presidente. Pero simula po noong 2019, tumagal na raw or tumigil na nga raw itong si VP Sara na magdeklara nga ng detalye ng kanyang cash hanggang 2024. At yung kanyang net worth daw noong 2024 ay umabot lang po sa 88 million pesos. Pakinggan natin itong takbo ng pagdinig. Na kahit mag-usap po tayo sa total transactions, mag-usap po tayo sa total inflows, hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga na mga net worth. Para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Base sa pasok at labas ng pera, mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. Jiggy, ayon pa nga doon sa AMLAC, may 44 po na confidential reports silang natanggap mula po nga doon sa mga bangko from 2017 to 2026. Kaugnay po yan doon sa mga transaksyong may kaugnayan umano sa drug trafficking, graft at corrupt practices at yun pong malversation ng public funds. Kaugnay po ito doon sa mga lumabas sa pagdinig sa Quad Committee hearing doon sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung pagkakasangkot umano ni Attorney Mans Carpio po doon sa 6.4 billion pesos na shabu importation noong 2017.